Hello! Welcome back. So last time na pag-usapan na natin, nasimulan na nating pag-usapan yung about love and relationship. So in this video naman, i-share ko sa inyo yung parang application or kung paano siya maire-relate sa actual na experience. Kasi meron kasi akong FB page dati. Actually, meron pa rin naman ngayon. Pero dati, meron akong sinimulan na segment. Ang tawag ko sa kanya is, ito yung nakikita nyo, Dear Kia Freddy. No? So, nagsimula siya kasi nandito yung kwento pala. Ilalagay ko yung link below this video kung paano siya nabuo, paano siya nagsimula. So, kwento ko na lang rin dito sa video na to. Nag-start lang siya, nag-post ako one time sa aking Instagram account. Tingnan ko dito kung ano yung pinost ko. Hindi ko na maalala kung ano yung pinost ko, pero parang quote siya or poem, ganun. Tapos may nag-comment dun sa pinost ko. Ito, sinabi niya, paano naman yung ikaw pala yung ginawang option? Paano ka naman makakabawi? Tapos, sinagot ko lang rin yung tanong niya. So sabi ko nga dito, ayan, sa pag-ibig, puso ang ginagamit, hindi utak. Utak lang ang nagkakaroon ng options. Tama o mali, itim o puti, dota o girlfriend, pero ang puso, hindi yan marunong mamili. Wala yang ibang options kundi magmahal. Kaya kung tunay tayong mahal ng isang tao, kung puso talaga ang pinapairal niya, wala siyang ibang option kundi mahalin. Kundi mahalin ka. At hindi na natin kailangang bumawi. Kasi kapag tunay kang nagmamahal, walang nawawala sa'yo. Ayun. So, ayan. So, shinare ko yan dun sa Facebook page ko, tapos maraming nag-react. Parang nagustuhan nila yung sinabi ko. Tapos, ayun na, dun na nag-start. Parang after nyan, kasi dati yung Facebook page ko, yung dati kong Facebook page, meron yung siguro mga 2,500 na followers. Tapos, ewan ko sa Facebook, bigla kasing na-disable yung account ko. Tapos, kasama din doon yung mga pages. So, ayun, nawala siya. Pero during that time, after nyan, nagtuloy-tuloy na parang after nyan, may mga nag-message na sa akin, tapos nagkukwento ng experience din nila, tapos yung iba humihingi ng advice din. So, ako naman, nag-share lang ako na nag-share ng mga perspective ko. Kasi, di ba, pag halimbawa, kasi totoo kasi yung pag hindi ikaw yung nasa sitwasyon, totoo na mas madaling makapag-share ng ibang perspective. Kasi pag nandun tayo sa sitwasyon, ang hirap kasi magkaroon ng higher perspective o ibang perspective na kumbaga mas nakikita yung sitwasyon ng buo and objectively, and kung hindi tayo yung involved, parang hindi yung emotion natin or yung judgment or yung pag-iisip natin, hindi siya clouded ng emotion. So, yung mga nag-share sa akin, ganun, nakakapagbigay ako ng ibang perspective, mas malinaw na perspective na objective based dun sa situation nila. And of course, parang based dun sa mga na-experience ko, yung mga natutunan ko rin sa sarili kong experience, and kumbaga pinagsama yung mga
lessons na natutunan ko sa books, and at the same time, yung mga natutunan ko rin from real experience din, no? So, nagsama-sama na siya, parang pinag-combine ko, tapos share ko pag may mga, ayun, nag-share ng experience at humihingi ng advice. So, ayun na, nagtuloy-tuloy. Tapos, naalala ko kasi yung kanta na Napakasakit, Kuya Eddie. So, yun kasi, luma na yun, matagal na yun. Parang kanta siya, tapos nag-share siya nung experience niya rin, kaya napakasakit daw ng experience. So, tapos, nandun yung kanta. Tapos, na-inspired din ako kasi hindi ko alam kung naabutan mo or familiar ka kay Jody Mango. Yung letters, parang ganun, may mga nagsisend ng letters kay Jody Mango. Tapos, nagbibigay rin siya ng advice. Binabasa niya sa radyo, o kaya nagkaroon pa nga yun ng TV, ng TV show. So, ayun yung na-inspire. Sabi ko, sige, parang ganun yung gagawin ko na, ayan, Dear Kia Freddy, tapos parang ganyan, may mga nagpapadala ng sulat or message kasi sa Messenger. Pero that time kasi, pinopost ko lang sa page ko yung mga sulat and yung mga message ko rin, yung mga sagot ko sa kanila. So, ayun. So, pwede nyo puntahan yun. Meron na ulit akong panibagong Facebook page. Nandito siya sa album. Ilalagay ko na lang rin yung link below. So, ayan, makikita nyo dito yung iba't ibang messages, no? And yung mga usapan namin. Ayan. Tapos, ayun, naputol siya kasi nga nawala na na-disable yung dati kong account. So, nag-create ako ng bago. So, this time, sabi ko, mas interactive kasi ito nga, nag-video record na rin ako. And then, ito, i-share ko yung mga previews ng mga letters or yung mga messages na na-receive ko before. And hopefully, after this is kwentuhan ulit tayo. No? Ikaw, kung may gusto kang i-share, pwede mo akong i-message sa Facebook page ko. Or punta ka lang doon sa website. Ilalagay ko yung link below. Ayan, basahin mo na lang dyan. Tapos dito sa page, lagay mo yung pangalan mo, yung email address, and kung subject, and yung message mo, yung kwento mo, or kung ano man yung gusto mong i-share sa akin. Tapos hit mo lang yung submit, marireceive ko siya. And i-feature natin kung papayagan mo, kung okay lang sa'yo, i-feature natin yung syempre yung information mo, private yon. Kumbaga, pati yung pangalan, hindi natin yun i-disclose. Yung kwento lang. Kasi, yung kwento kasi, magkakaiba yung detalye, pero yung makikita natin yung similarities. Kaya, maganda pag nag-share tayo ng stories kasi nakaka-relate yung ibang tao. So, ayun. So, gusto kong i-share yung ilan sa mga messages, no, previously. So, ayun nga. And then, i-explain ko siya dito sa video ng siguro mas detalye or kung anong maidadagdag ko na message. Ayun. So, ayan, tingnan natin. So, tingnan natin yung ilan sa mga messages dito, daanan natin. Kasi, habang sinishare ko to sa mga future na videos, mas lalalayman pa natin yung usapan natin. Kasi katulad nga nung nabanggit ko, bukod sa personal experience ko, magkakaroon tayo ng tinatawag kong self-study. No, ito ay sinimulan ko na rin to before. Next time sa ibang video, pag-uusapan natin yung self-study. Based siya sa book na A Course in Miracles.
So, yung ilan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na video, based siya doon sa book. And then, titingnan natin kung paano natin siya mai-apply, mai-relate sa experiences natin or sa mga experiences ng mga taong nag-share ng kwento nila. Alright, so in the meantime, in this video, silipin natin yung iba sa mga messages na na-share ko. Ayan, so iba-iba yung mga nag-share. Meron personal, pero mostly about relationship. So, tingnan natin, baka makarelate ka. So, ito, nag-share siya about yung anxiety issue niya. So, yan. Basahin mo na lang yung message. It means you're making progress. Ayun. Ito, ito rin yung shinare ko na advice dun sa isang friend ko na nagkakaroon din ng anxiety problems, no? So, yung kanya talaga daw, nagkakaroon siya ng anxiety attack. And then, parang, meron siyang, ano bang tawag dito? Kasi, ang anxiety kasi, and fear, pag nakaka-experience kasi tayo nito, ang usual reaction natin is yung fight or flight response. Ito kasi yung design ng ano natin ng nervous system natin Sa another video pag-usapan natin yung mga yan. Pero ganun kasi siya. So, meron tayong habitual reaction or initial reaction na based sa fear. Ito kasi is based sa programming ng utak natin, sa natutunan natin sa society, no? And hindi tayo aware. Ito yung mga unconscious behavior natin, no? So, sabi ko sa kanya, and katulad ng sinabi ko dito, instead of conquering it or fighting it, befriend it, no? So, pag umaatake yung anxiety, be aware, no, of the situation, yung feeling, and then try to relax. Parang hayaan mo lang siya. Kumbaga, pag nakaka-experience ka ng anxiety or any uneasy na feeling, hayaan mo lang, obserbahan mo yung feeling na yun. Sa katawan mo, saan mo ba siya nararamdaman? Sa sikmura mo ba? So, usually nagko-contract tayo pag nakakaramdam tayo niyan. So, observe mo lang and hayaan mo lang siya. Eventually, magsasubside dyan. So, beneath ng anxiety, nandun yung calmness and peace. So, ito kasing calm and peace, ito kasi talaga yung natural, yung state of being na lagi nga nating binabanggit yung state of being. Kumbaga, hindi nawawala yun. Yung peace, yung calm, yung love, yung happiness, nandyan lang. Hindi sila nawawala. It's not something na dependent sa circumstances or kukunin natin sa ibang tao. Nasa atin lang yun. No? And itong anxiety, minsan sila yung parang sign na kasi kaya natin nararamdaman minsan itong mga negative na emotions. Kadalasan, ito yung effect pag nire-release natin yung something katulad ng anxiety na hindi na nakaka-benefit sa atin. And kumbaga, hindi kasi, yun nga, hindi siya something na kailangang labanan natin para mawala, no? Para mawala siya, hahayaan mo lang siya. Just let it be. Diba? Yun nga yung famous na advice na letting go, no? Wala kasi tayong gagawin talaga doon. Kumbaga, it's a matter of allowing and letting go, no? And pag ina-allow natin yung nile-let go, eventually mawawala yung anxiety and yung mga hindi magagandang feelings. Hanggang sa matitira na lang is yung peace, yung calmness, and happiness. No? And then eventually, makakasanayan mo na wow, ito pala yung aking...
And pag na-experience mo yun, alam mo na nandun lang siya. Kumbaga, pag nagawa mo na to as a constant practice, na yes, paminsan-minsan or kahit madalas maka-experience tayo ng anxiety, alam natin na underneath or beneath that anxiety, nandun lang yung peace lang, na laging nag-iintay lang for us. Diba? So, hayaan lang natin siya and babalik tayo dun sa natural state of being natin. Okay? So, tingnan natin yung iba pa dito. Paano ba maging friends ulit sa taong nagkaroon ka na ng feelings? Through acceptance and forgiveness of the past. Okay? So, ayan, ito, common to, no? Paano daw magiging friends ulit sa dun sa ex mo? Paano tanggapin yung kakulangan ng taong mahal mo? Love is appreciation, not depreciation. So, hindi ko pala nasagot yung tanong, no? Naniniwala ka ba, kuya, na maaaring maging friends ulit ang mag-ex? Yes, possible pa rin, no, na maging friends. And hindi naman yung, kasi ang relationship naman, hindi naman siya porket hindi na kayo magkasama physical, matatapos na siya. Kumbaga kahit physically, hindi na kayo magkasama, hindi naman ibig sabihin nun, nag-end na rin yung relationship nyo, and lalo na yung love, no? Ang love kasi hindi siya dependent sa relationship, and ganun din yung friendship, di ba? Friendship is a form of relationship, no? And pati yung romantic relationship. So, yung love, nagbabago-bago lang yung form niya, di ba? Pero yung love itself, hindi siya nagbabago. Ang nagbabago is yung form or yung expression of love. So, pwedeng dati, romantic partners kayo, or intimate yung relationship nyo, and then, nagbago, naging friendship na lang, di ba? So, yung form of love, yung form of expression of love, yun yung nagbabago. Pero love itself, it's constant, hindi siya nawawala. Okay, so tingin pa tayo ng isa pa. Tingnan natin. Okay. Ito, medyo maganda tong related to dun sa napag-usapan natin nung sa last video, no, yung need and love, no, magkaiba sila, no, nai-interpret natin, nami-mistake natin yung napagkakamalan natin yung need as love, di ba? Pero hindi sila magkaparehas. So, ayan, ito yung kadugsong niya. Ayan, ayun nga, no, nami-misinterpret yung feelings natin sa ibang tao, no? So, pwedeng na-fall tayo dun sa tao, pero hindi sa love. Again, ito yung sinabi natin, no? Yung love, hindi naman talaga tayo nagfo-fall in love. Kasi, fall in love is, okay, sige, banggitin ko na. Ang nagfo-fall kasi in love is yung ego. Kumbaga, ang deeper meaning niya is yung ego, nagso-surrender siya into love. Para magka-idea ka lang kung ano yung ego. Ito yung false self. Kung may true self, false self. Kasi siguro narinig mo na yan sa iba or nabasa mo na somewhere yung false self and true self, yung higher self and lower self. So yung ego, yun yung false self or yung lower self. Ito yung identity, yung personality natin as tao. Okay? So, ayun yung nagfo-fall talaga in love. Pero, in
from a higher perspective, yung love nga is not an emotion, it is a state of being. So, higher state of being siya, no? So, dapat hindi tayo nagfo-fall talaga, nagra-rise tayo into love kasi higher state of being siya. Okay? So, most likely, attachment yon, hindi siya love. Yung attachment kasi, nafo-form yan pag meron tayong need na nafe-feel ng outside of us, ng ibang tao, no? Or kahit hindi tao, pwedeng kahit yung mga alaga nating pets or kung ano mang external, no? So, diyan kasi nanggagaling yung attachment. Syempre, pag napupunan yung need, yung emotional need natin, lalong-lalo na, nafo-form yung attachment. Kasi, kumbaga, gusto natin laging nafe-feel yung need, nagkakaroon tayo ng attachment. No? So, sa psychology, no, meron silang mga mas technical term dyan, no, yung sa forms of attachment. Pero, essentially, yun ang basis niyan, yung need. No, yung need natin as a human being. Okay? So, pag sa tao, ibig sabihin, meron siyang, ayun nga, no, meron siyang napupunan na pakiramdam natin is kulang sa atin, which is yung kaya nagkakaroon tayo ng need, no? So, yun yung akala natin kulang sa atin, yung love. No? So, hinahanap natin siya sa ibang tao. Ayun. So, magiging dependent tayo doon sa nakakapag-provide ng need na yon or doon sa nakaka-feel ng need na yon. Kaya nagkakaroon ng attachment. Yun ang nagiging reason kung bakit nahihirapan tayong mag-let go. Kasi, naging attached na tayo. So, paano mo i-let go ang isang taong kailangan mo? Diba? Yung need. Diba? Tama eh. Paano mo nga naman i-let go yun? Kailangan mo nga siya. Diba? Hanggat kailangan mo yung ibang tao para ma-in love, either way, parehas kang masasaktan. So, pag natatapos yung relationship, ang nagkukos ng pain is hindi love, kundi yung attachment, yung need. Kasi attach eh. So, pag natapos yung relationship, nagbe-break, no? So, yun yung masakit, yun yung emotional pain na nararamdaman natin. It's not because of love, but because of the attachment na na-form nung relationship. Okay? Lagi mong tatandaan, ito lagi ko rin sinasabi, love is not capable of hurting. If it hurts, merong something else, no? But it's not love. And malamang yun yung need o yung attachment na na-form doon sa relationship. Pero it's not love because love is not capable of hurting. Ang kaya lang gawin ng love is magmahal. Kasi yun siya. No, yun yung nature niya. Wala siyang ibang kayang gawin kundi magmahal. Kaya yun din yung sinabi natin kanina, yung kaninang shinare ko na yung unang-unang post natin, no? Wala siyang ibang options kundi magmahal kasi walang ibang alam yung puso kundi magmahal. Diba? Pwede lang nating piliin kung kanino natin ibibigay or pwede nating pigilan. Diba? Kaya masakit din yun, no? Pag pinipigilan natin yung pagmamahal o yung love na nasa atin. So, pero either way, yun yung nature ng love, magmahal. And yun din yung true nature natin. Kaya malungkot tayo, masakit, pag pinipigilan natin yung true nature natin, which is love. Okay, so yun lang muna for now. Thank you for watching and thank you for listening. I hope na one of these days, makapag-share ka rin ng personal experience mo and mapag-usapan natin dito sa Dear Kia Freddy na segment. So, ayun lang muna for now. Pag-usapan natin yung ibang mga messages sa susunod na video. And marami pa tayong pag-uusapan. So, next time ulit. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye-bye!